Mga kasinekwento, narito na naman tayo para sa panibagong kwento ng pelikula. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pelikulang Nobody Knows. Ang pelikulang ito ay inspired by true events, na hango sa totoong kwento ng apat na bata sa Tokyo na iniwan ng kanilang ina at pinilit na mabuhay ng mag-isa. Ipinapakita nito ang hirap, tibay, at katatagan ng mga bata sa gitna ng matinding kahirapan. Apat na mahihirap na binata na may iba't ibang ama ang nakatira kasama ang kanilang ina sa Tokyo. Isang araw, nawala ang kanilang ina, nag-iwan lamang ng pera upang sila ay makaligtas sa mahirap na buhay. Walang nakakaalam sa kanilang sitwasyon, kaya pinilit nilang ayusin ang kanilang munting mundo ayon sa ilang patakaran para makaligtas. Nagsisimula ang pelikula kay Mrs. Keiko at ang kanyang panganay na anak na si Akira, na nagpapakilala sa kanilang bagong apartment. Maya-maya, dumating ang truck ng paglipat at sinimulan nilang ilagay ang kanilang gamit sa bagong bahay. Habang binubuksan nila ang mga maleta, lumalabas ang saya, lalo na ng bunsong kapatid na si Yuki. Nang dumating si Shigeru, tumungo si Akira sa istasyon upang hanapin si Kyoko, ang kanyang kapatid, na nakatago upang hindi makita ng may-ari ng bahay. Sa hapunan, ipinaliwanag ng ina ang mga patakaran, huwag lalabas sa terrace o labas ng apartment, at kailangan manatili silang magkasama. Kailangan ding alagaan ni Akira ang kanyang mga kapatid kapag huli siyang babalik mula sa trabaho. Sa madaling araw, iniulat ng isa sa mga bata ang bango ng tatami mat sa lugar kung saan sila natutulog. Nang maghanda si Akira para sa trabaho, tinanong niya kung babalik ang ina ng huli. Tumango lamang ang ina at naiwan ang mga bata sa bahay. Nagsimula silang mag-ayos ng bahay, si Kyoko ay inalis ang kanyang laruang piano, at si Akira ay nagpunta sa palengke upang mamili at bumili ng matamis para sa kanyang kapatid. Pagkatapos, naghanda siya ng hapunan, hinugasan ang kanilang bibig, at humiga upang makatulog ang mga bata. Nagsimulang mag-aral si Akira kahit hindi siya pumapasok sa paaralan. Dumating ang ina at tinuruan siya habang naghahain ng hapunan. Nang makatanggap ng tawag mula sa kaibigan para sa karaoke, tumanggi ang ina. Kinabukasan, nagsalo-salo ang pamilya sa paglalaro. Humiling si Kyoko na payagang pumasok sa paaralan, ngunit tumugon ang ina na hindi ito kailangan at makakaabala lamang. Sa hapon, sinabi ng ina na may bago siyang minamahal na lalaki, at kung pakakasalan niya ito, maaari silang lumipat sa mas malaking bahay at makapasok sa paaralan sa gabi. Umuwi ang inagaling trabaho na medyo lasing at nagbigay ng sushi sa mga bata, ngunit umiiwas si Akira at naghanda ng ibang ulam. Ipinahayag ng ina ang ilang impormasyon tungkol sa mga ama ng mga bata, tulad ng trabaho ng kay Akira sa paliparan at ang pagiging music producer ng ama ni Kyoko. Kinabukasan, nagising si Akira at nakakita ng pera at sulat mula sa ina na nagsasabing kailangan niyang pamahalaan ang mga kapatid bago mamili. Sa palengke, na-distract siya sa pagbabasa ng comic strip at may dalawang kabataang nagnakaw ng produkto. Walang kamalay-malay si Akira at nagbayad ng maayos. Hinabol siya ng may-ari, ngunit hindi nakuha ang anumang produkto. Sa huli, binigyan siya ng kaunting alak para sa bulo. Ibinahagi niya ang alak sa kanyang mga kapatid at sinuri ang perang natira. Nang hindi sapat, hinanap ni Akira ang biolohikal na ama ni Yuki at ang dating nobyo ng ina para humingi ng dagdag na pera. Makalipas ang ilang araw, dumating ang ina na may dalang pagkain at nagpakita ng kasiyahan sa mga bata, ngunit si Akira at Kyoko ay mukhang hindi masyadong masaya. Nagkaroon ng maliit na insidente, natapon ang nail polish, nagalit ang ina at pinayuhan si Kyoko na huwag na muling hawakan ang gamit. Nag-impake ang ina para sa biyahe sa trabaho at tiniyak sa mga bata na babalik siya sa Pasko at nagbigay ng pera kay Akira bago siya dinala sa istasyon. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang mga bata sa paglalaro, pagkain at pamumuhay ng mag-isa. Dumating ang Christmas season at nag-ipon si Akira ng pera para sa regalo sa bagong taon. Sa kaarawan ni Yuki, nalungkot siya dahil hindi pa umuwi ang ina, kaya isinama siya ni Akira sa paglalakad bilang regalo. Sa daan, nakatagpo nila ang may-ari ng apartment, ngunit naipaliwanag ni Akira na pinsan lang siya, kaya nakaligtas sila. Si Akira ay patuloy sa paglalaro ng baseball, habang si Kyoko ay nag-ipon ng pera para sa piano. Nakilala rin nila si Saki, isang bagong kaibigan, na tumulong at nakipaglaro sa kanila sa kabila ng kalagayan ng bahay. Sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Akira na humingi ng tulong sa palengke para mabuhay ang pamilya. Tinanggihan niya ang alok ni Saki na magtrabaho bilang menor de edad at pinili niyang protektahan ang pamilya. Dumating ang trahedya ng masaktan si Yuki. Wala silang sapat na pera kaya kinailangan ni Akira na magnakaw ng gamot para sa kapatid.
Sa huli, namatay si Yuki. Sa tulong ni Saki, inilagay nila ang katawan sa malayong bukid at inilibing. Sa huling bahagi, ipinapakita na nagpatuloy ang buhay ni Akira. Tumatanggap siya ng tulong mula sa palengke, nagbabayad ng renta, at pinipilit na ipagpatuloy ang buhay ng mga bata. Ang Nobody Knows ay isang kaakit-akit at nakakaantig na pelikula. Ipinapakita nito ang kalupitan ng katotohanan sa likod ng buhay ng tao, na kadalasan ay hindi nakikita ng iba. Sa mata ng bata, mahusay nitong pinagsasama ang kawalang kasalanan at pananaw ng mga bata sa mundong puno ng komplikasyon. Ang pelikula ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pamilya, katatagan, at pag-asa sa gitna ng matinding kahirapan. Walang alinlangan, highly recommended ito para sa mga gustong makakita ng totoong emosyon at kwento ng katatagan sa buhay. Salamat sa panonood ng Sine Kwento Recaps.